So hi everyone, welcome back again to my vlog. It's me, friends. Welcome to my channel. And for today's video, I know na nababasa nyo na naman sa baba ang topic natin for today. At kasi kaya ko to ginawa, ang dami ko na namang nakikita sa feed ko na about sa Pogo, about sa mga online gaming. So ikukwento ko ngayon ang aking experience bilang online casino dealer nung mga kapanahunan ko pa, nung nagtatrabaho ako sa online casino. Kami yung totally Pogo. So magkaiba po kasi yun. License talaga yung pinagtatrabahuhan kong online casino dealer. Hindi tayo sure. Charot. Pero sure naman ako kasi pag umaalis ako ng bansa is ayun na nga, maayos yung mga papeles ko nakakaalis kapag pupunta ako sa ibang bansa. Ayun na nga, ikukwento ko muna. Balikan natin kung paano ko nga ba nalaman itong online casino dealer. Kasi nag-start po ako 2013. Ayun, pagka-graduate ko po yan ng college. Nagtatrabaho ako sa PAL. Or nag-a-apply ako sa PAL. Or OJT sa PAL. As an ground staff. Ayun na nga, sa Nicol, sa Pasay. So, ito yung story. May nakasabay akong kakilala ko sa MRT. From Pasay, going to Quezon City, sa MRT. So, from Pasay, sumakay siya ng MRT sa Makati. Ako siya, sabi ko, ganda naman ng babae to. And then, pagkatingin ko, oh, kakilala ko pala siya. And then, yun yung time na, oh my God, pwede ko bang sabihin yung pangalan niya? Pero I know, kilala niya kung sino man siya. Malaking tulong yan na nakilala ko siya. At siya ang unang nagpakilala sa akin sa online casino world. So, friend ko nga pala siya. Ayun, sabi ko sa kanya, ito, naalala ko. Sabi ko, huy, ang ganda mo. Sabi ko, ang ganda ng makeup mo. Saka nagtatrabaho. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sobrang daldal ko. So, sabi niya sa akin, sa PBCom nga daw, dyan sa Makati. Sabi niya gano'n sa akin. So, chika na sa akin, send mo sa akin resume mo kapag may hiring kami. Baka sakaling gusto mo i-apply kita. Tapos sabi ko sa kanya, malaki ba yung pasahod? Tapos, ayun, parang ang sahod is nasa 20 ata, 20K. So, syempre, nasilaw ako agad sa 20K. Kasi ang pasahod dun sa PAL dati, nasa 13,000 lang. Philippine Airlines, baka naman. Ayun, sa totoo lang tayo, nung panahon na yon, ewan ko, bakit ganun kaliit. Tapos nasilaw ako dun sa 20K. Tapos sabi ko dun sa kakilala ko, sabi ko, oh sige, sisend ko na sa yung resume ko agad-agad. Excited ako at ayun, na-interview ako at nakapasa agad ako. Yung company kong unang nagpagtrabaho sa Mansion 88, dyan sa PBCom, hindi rin ako nagtagal dyan. Siguro mga ilang months lang ako. Kasi nag-apply ako, parang nabully ata ako dyan sa Mansion. Charot! Kasi uso nga yung bullyhan dyan. Eme lang yun hindi naman. Parang hindi ko lang na-feel. Mas napili ko dun sa isang online casino. Nag-apply din ako. Dumami kasi yung connection ko. So, mas madami kang naging friend. Mas marami kang nalaman about sa online casino world dun sa PBCom. Nag-apply ako sa Intivalue. O Intivalue yung in-applyan ko. Masyado na ako naging komportable. Tumagal na. Years ko. Itong Intivalue, pinadala pa ako sa Macau para magtrabaho for 7 days. Parang event, ganun. Nagustuhan ko kasi, oh wow, parang napili nila ako para i-represent yung company, diba? Diba? Shala-shala yun. Tumira kami sa Sheraton, nagtrabaho ako sa Parisian. Sino ba naman, diba? Sino ba naman ako, ganun. So, nagtagal nga ako ng ilang years sa Intivalue. And then, after that, may naging offer sa akin sa Laos. Border ng Laos. Na naman si ate girl sa pera. Pero that time, nung nagtatrabaho ako sa Laos, that's the time na nakasave na ako ng money, nakakabili na ako ng mga gusto ko, nakakapag-travel na ako sa mga country na gusto ko, dyan sa Asia. And then, ito yung pinaka-importante, nakapag-invest na ako, nakabili po ako ng property at nakabili po ako ng condo dyan sa Taguig. Yun po yung tinitirahan ko pag umuwi po ako sa Pilipinas. Pinapa-Airbnb ko na po siya ngayon. So, ayun, after that, after 2 years sa Laos, umuwi po ako ng Pilipinas. And then, sabi ko parang wala na akong ibang alam gawin kundi mag-online casino dealer na lang. So sabi ko,
mas mabilis ako makakapag-apply kapag nag-apply na naman ako online casino sa Pilipinas. So ayun, yung dati kong company na Intivalue na naging GWI, dyan sa PBCom, tinanggap na naman ulit ako. So sabi ko, wow, ang swerte ko kasi kahit medj may edad-edad na ako that time, tinanggap pa rin nila ako. Kahit nag-resign ako before, tinanggap pa rin nila ako. And then ayun, after 1 year, napag-isipan ko na gusto ko ulit bumalik ng ibang bansa. Kasi once na nakaalis ka na ng ibang bansa, or nakapagtrabaho ka na abroad, parang gusto mo na ulit i-try agad yung buhay abroad or magtrabaho sa ibang bansa. So, trinay ko na naman at luckily, nakahanap na naman ako ng trabaho sa Cambodia as an online casino dealer na naman. So, nagtagal din ako doon ng 2 years. So, total na nagtrabaho ako as online casino dealer is 7 years po. Yes po, 7 years. So, I'm happy naman na may naipundar naman ako, may naipon naman ako as online casino dealer, nakatulong din naman ako sa family, napagpatayo namin yung bahay, ganon. Kaya, etong sa mga news, naawa ako dun sa mga kaibigan ko na mawawalan ng trabaho. Sana yung may mga license, sana huwag na nilang isara. Kasi ang dami talagang mawawalan ng trabaho. Yan yung mga kakilala ko, yung mga nagtatrabaho talaga na dyan na talaga sila kumukuha ng pera nila. Hindi kaya, ang daming mawawalan ng trabaho mga Pilipino. Kasi karamihan dyan sa Pogo, mga Chinese. Nag-enjoy ako sa pagtatrabaho ko bilang online casino dealer. Bakit nga ba? So, sinasabi nyo, bakit ako umalis ng casino dealer kung nag-enjoy ako? Ayun na nga po, tumatanda na po ang Momshi Girl. Hindi naman po habang buhay is maganda tayo. Hindi habang buhay is bata tayo. So, nung 29 years old ako, so alam niyo na yung edad ko ngayon. So, 29 years old ako, nag-decide ako na kailangan ko nang move forward. Hindi lang forever kasi dealer yung magiging trabaho ko. So, kailangan ko na sayang naman na nakagraduate ako sa tourism, bakit hindi ko gamitin. So, ayun, napagdesisyonan ko na kailangan ko nang i-give up ang pagiging online casino dealer kasi tama naman na. Masyado na akong naging komportable sa trabaho ngayon. Parang hindi na ako nag-grow, hindi na ako natututo sa mga bagay-bagay. Na-stuck na lang ako sa ganung bagay. So ito na ako ngayon. Marami na rin naranasan sa labas. Tunan ko rin mag-makeup dyan sa pagiging online casino dealer kasi yung iba, may makeup artist, yung iba kayo lang nagme-makeup sa sarili nyo. Ayun. Tapos ang hirap ding makihalubilo kasi lahat kayo babae nagtatrabaho. Tapos dapat wala ka nakaging kaaway kasi ang hirap magtrabaho na may nagkagalit ka, ganun. Ayun, ang sarap kasi ang dami mo nagiging friends, pagiging online casino. Ang dami, alam yan ng mga nagtatrabaho sa online casino world. At saka dyan sa mga nagsasabi na yung mga online casino dealer, mga kangkapal ng makeup, mga jabokes. Girl, baka mali ka nang sinasabi. Yung mga makakapalang makeup na yan ang mga maraming napaaral at ng pagtapos na. Tsaka ang tinukaya ng trabaho ng online casino dealer. Kasi yung online casino dealer, yan, puro babae lang yung mga nagtatrabaho. Isang table lang yan. Table, camera, tsaka supervisor. All girls. Walang mga players sa harap nila. Camera lang. Susundan mo lang kung ano sinasabi ng computer. Ayun. So, paano nila nasasabing mga pop-pop yung mga casino dealer. Tsaka, yung mga pananamit nila, kasama yan sa uniform. Kaya nga dapat, diba, sa pag-a-apply, kailangan sexy ka. Kasi nga, ikaw yung model ng company. Ikaw yung harap sa camera. Tsaka para kang artista. Ganon, in short, para kang artista. At galit ako. Kasi mga nababasa ko lang, yung mga online casino dealer na yan, mga japokes. Well, hindi naman ako online casino dealer, pero naranasan ko naman yung mga ganyan. Naawa lang ako, kaya ako lang ginawa tong video na to. Naawa ako sa mga kaibigan ko. Hanggang ngayon nagtatrabaho dyan sa Pilipinas, tapos malalaman nilang isasara yung company nila. At saka, ang laki ng mga sahod ng online casino ha. Hindi lang nila lang yan. Talagang ang laki ng naitutulong nila sa pamilya nila. May mga nakapagtapos sila ng pag-aaral, natutulungan nila yung mga magulang nila, napapautang nila yung mga kapitbahay nila, mga ganun. Nabibili nila yung mga gusto nilang bilhin. Alam mo yun, nafe-feel nila na kahit hindi sila mag-abroad, kaya naman ng casino dealer na kitain yan sa Pilipinas.
Ngayon, nagugulat ako sa mga sahod sa Pilipinas ng online casino, like umaabot na siya ng 100. Talaga naman po. Ayun lang, so nag-reminisce lang ako sa mga pangyayari or nag-reminisce lang ako sa buhay ko as an online casino dealer before. Sana lang mapag-usapan yung pagsasara ng... Ayun, thank you so much again for watching this video. At kung may mga tanong kayo about sa online casino dealer or meron kayong gustong ipagawa sa akin, so ayun lang, thank you so much for watching at eto lang is story ng life ko. Meron kayong alam na nagtrabaho din ako sa online casino. Okay, so thank you so much for watching and bye-bye. Masyado nang mahaba tong chika ko. Bye!